Hallelujah. Praise the name of Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoon Jesucristo. Ngayon ay Biyernes! Hallelujah! Thank you, Jesus! At Biyernes na, by the grace of God, tayo ay nakaraos. It's Friday morning here in Houston, Texas. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Hallelujah! You are so good, great and mighty God. Thank you, Lord Jesus. Huwag kalimutan, i-love and share ang ating live. Love and share, please. Love and share. Huwag kalimutan. I-love and share ang ating live. Huwag kalimutan, mga ka-Team Jesus. Love and share. Okay? Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God in every moment. Thank God! Hallelujah! God is great. He is great and mighty. Thank you, Jesus. Hallelujah! It's Friday morning here in Houston, Texas. Welcome dito sa ating live, ang Team Jesus School of Faith. Oh, hallelujah! Daily Bible Study. Yan. Team Jesus members, Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Ngayon ay September 19, 2025. Hallelujah! Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Hallelujah! Ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Biyernes na naman, mga ka-Team Jesus! Hallelujah! God is faithful! Ito ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. O, ayun ang sabi dyan. Be strong and courageous. Be not afraid nor dismayed, for the Lord is with you. For the Lord your God will be with you wherever you go. So this is from from Joshua 1 verse 9. Joshua 1 verse 9 ito, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. So wag tayong minsan ay nakakalimutan ko ang salitang ito at pumapasok sa akin yung takot, ganyan. Pero pinapaalala sa akin ng Diyos ngayon. Do not be afraid. Magdadrive ka na. Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go. Oh, hallelujah. Jesus! Salamat, Lord.
He that is in me is greater than he that is in the world. Kaya, I rebuke the spirit of fear sa puso ko, sa mga taong ito na sa mga taong nagtitreat sa akin, sa mga taong yung ginagamit ng demonyo para sirain ako, para saktan ako. I rebuke the spirit and I declare, he that is in me is greater than he that is in the world. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise God. At tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Puri tayo sa Kanya, mga kating Jesus, na nararapat ang ating Panginoong Sus na itaas. Woo! Praise God sa mabuting pangangatawan. Hallelujah, Jesus. Kaya palakpakan natin. Huwag kayong mag-comment-comment dyan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Palakpakan natin dahil siya nararapat. Huwag kayong mag-text ng text dyan, comment ng comment dyan, di ba? Alam natin na kapag nag-uumpisa na ang ating pagpupuri, huwag kayong mag-comment na dyan. Kailangan na pag nag-uumpisa na, ang mga tumayo tayo, magpuri tayo sa Diyos, magpalakpak tayo sa Diyos. At kumanta tayo, huwag kayong mag-comment dyan. Intindihan ninyo? Dahil mas higit ang inyong, mas mahalaga ang inyong pagpupuri kaysa pag-comment ninyo dyan. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga ginagawa. Alam niya ang ating mga motibo. Alam niya ang lahat at walang nakatago sa Kanya. Kaya unahin natin siya, mga kating Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Thank you, Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay
lahat na tayo'y ibibigay pati aking upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon Jesus. Napakabuti niyo po, Lord Jesus. Salamat. Dahil kami po ay nandito, natututo sa mga salita. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, God, you are awesome. You are great and mighty. Andito po kami. Ayan, magsalita kayo mga ka-Team Jesus. Magbigkas kayo ng pasasalamat sa Diyos. Kilalanin ninyo ang kanyang kapangyarihan sa mga buhay ninyo. Dahil kung wala siya, ay wala tayong magagawa. Wala tayong maaring ipagmayabang na kahit na anumang mayroon tayo, kung sino man tayo sa harap ng tao. Dahil ang mahalaga ay kung sino tayo sa harap ng Diyos. Kaya magkaroon tayo ng pusong puno ng pagpapakumbaba. Pusong kumikilala, nakikinig sa rebuke ng banal na espiritu. Handang baguhin ang ating mga kamalian upang sundin ang kalooban ng Diyos Ama sa mga buhay natin. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin, Panginoong Jesucristo, na wala kami magagawa kung wala ka. Kailangan ka namin, Lord. Kailangan ka namin, Panginoong Jesucristo. Tanging ikaw lamang po ang makapagbabago sa mga buhay namin. Tanging ikaw lamang po, Panginoong Jesucristo, ang iyong banal na espiritu, ang makapagbabago sa mga buhay namin. Ang makapaglinis sa pamamagitan ng iyong dugo. Yun lamang ang maaring makapaglinis sa amin. Panginoon, linisin mo kami, Lord God. Bigyan mo kami ng pusong puno ng pagpapakumbaba na hindi namin i-justify ang aming mga ginawang kasalanan, kundi magpakumbaba kami at humingi ng kapatawaran. Dahil ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na nakakakita sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Ikaw ang Diyos na may likha ng lahat, na may likha sa amin. Panginoong Diyos, patawarin mo kami. Ano man ang aming mga pagmamayabang, pride of man, lust of the flesh, lust of the eye, greediness, greed, selfishness. Lord, sinusuko namin sa inyo ang lahat ng ito. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. Patawarin mo kami, Lord Jesus, sa anumang aming mga pagkakamali sa iyo. Patawarin mo kami, O Lord. Salamat sa pagkat nandiyan ka upang handa kami mga patawarin. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan, Father God. Thank you. Thank you, Lord, sa pagkakapatawaran ng aming mga kasalanan at pinapatawad din namin ang mga taong nagkasala sa amin, Panginoong Hesus. Gabayan mo rin po sila, tulungan mo sila, Lord. We release forgiveness sa mga taong nagkasala sa amin. We release forgiveness sa mga taong nanloko sa amin, sa mga taong nanakit sa amin, sa mga taong sa tingin nila kami ay maliit na, kami ay minamaliit nila, Panginoon. Lord, kahit na minamaliit kami ng ibang tao, Panginoon, subalit sa iyo, sa iyong harapan, mahalaga kami, Panginoong Diyos, at pinaparangalan mo kami, ang iyong mga kaanakan, ang iyong mga anak, O Lord, na sumusunod sa iyo, na nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Alam namin, naniniwala kami na ikaw ay
You despise the proud, but gives favor to the humble. Galit ka sa mga taong mapagmataas. Subalit ang iyong pabor, ang iyong pagpapala ay nasa mga taong puno ng pagpapakumbaba. Panginoong Diyos, tulungan mo kami na maalala namin ang iyong mga salita sa araw-araw at hindi kami matukso sa kaaway sa kaaway mo o sa demonyo. Hindi kami matukso sa demonyo, Panginoon Jesus, o sa iyong kaaway, Panginoon Jesus. So, hallelujah. Na paninindigan namin, na isuot namin ang aming armor of God, para sa ganoon ay anuman ang mga palasong itatama ng demonyo sa amin ay hindi ito lulusot, hindi ito makakaepekto sa amin, dahil ang dinideklara namin that no weapon that formed against us shall prosper in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Salamat o Diyos, salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa iyong mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami ay naniniwalang nandito ngayon ang banal na Espiritu. Dinideklara namin that the King is in the room. Oh, hallelujah. The King is in the households of each who are here right now. Ang Diyos, ang hari ng sanlibutan, ang hari na si Panginoong Jesucristo, the King of all, the King of Kings and the Lord of Lords, ay nandito ngayon sa ating presensya, ay nandito ngayon, nandiyan sa inyong mga pamamahay, kung kinikilala ninyo si Panginoong Jesucristo bilang inyong Diyos at tagapagligtas, at sinusunod ninyo ang kanyang kalooban. Oh, hallelujah. Lord Jesus, salamat po sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. Welcome, Holy Spirit, in our midst today. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power unknown. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo, Panginoon. Nang sa ganun po, ano man ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa, ay ito po ang aming marinig at ito po ang magpapabago sa mga buhay namin upang masalo pa namin mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Lahat ng ito, Lord, dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At bigyan mo kami ng maayos na internet connection. Nang sa ganoon po, Panginoong Jesucristo, ay mairaos namin ang iyong Bible study ng matiwasay at maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross upang hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang iyong pagmamahal, ang iyong kaawaan, ang iyong kagalingan. O hallelujah. In the
name of Jesus, lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Praise the Lord! Salamat sa Diyos dahil tayo ay nandito na naman sa bahay ng Diyos. So, ito ang aking Bible ay medyo na nagisi na siya, no? Napunit na. Kaya sabi ko, Lord, bilhan mo ako ng bagong lagyanan ng Bible. Ayan. Strength and dignity, Proverbs 31 verse 25. So ito na yung aking Bible. Lagyanan ng aking Bible, mga katinjistas. So okay, mayroon bang ganito dyan, Sharon? Para mag-raffle naman tayo sa lagyanan ng Bible. Dito, ang bili ko nito is $27. Ayan, doon sa Amazon. O, diba? O, plastado na dito yung ating Biblia. At ang kanyang, ayusin ko muna ang aking buko. Ang kanyang ballpen ay nandito lang. Yan, ang ballpen niya. Okay, may ballpen pala ako doon binigay ni Miss Clarence. Aking hahanapin yun nandun sa aking isang bag. At purple ang noon, ang ink niya, purple. Ayan. So, kahapon, mga katinjisas, ay kinausap tayo ng banal na espiritu tungkol sa 9:17. Ito pala. Doon, tungkol ito sa Antikristo, mga katinjisas, no? 9:18-25. So, kung hindi tayo naniniwala kay Kristo, na siya ang anak ng Diyos, na siya ang pinadala ng Diyos, Ama, dito sa lupa upang iligtas tayo, ibig sabihin nun, Antichrist tayo, mga katinjisas. Kagaya ng may ibang mga relihiyon na hindi sila naniniwala kay Kristo. Ang pinaniniwalaan lamang nila ay ang Diyos Ama. Yan, ang tawag sa kanila ay oneness. Which means oneness, they believe in Jesus, they believe in the Lord God Almighty, but they do not believe that Jesus Christ is the Messiah. So, hindi nila kinikilala kagaya ng mga Hudiyo. So, oneness yan sila. Kagaya ng, I don't know, sa Iglesia ni Cristo, ang pagkakilala nila kay Panginoong Jesucristo ay tao lamang at hindi Diyos. So, ang pagkakilala nila kay Kristo ay tao, propeta. Kagaya sa mga Muslim, they believe on God the Father, Allah, God the Father. Pero ang kanilang sinusunod ay ang propetang si Muhammad at hindi si Panginoong Jesucristo, dahil sa kanila si Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos, siya ay propeta rin. So mas mababa pa si Panginoong Jesucristo kaysa kanilang propeta na si Muhammad. Kaya sila ang mga taong yan na hindi kumikilala kay Panginoong Jesucristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, o hindi naniniwala na siya ang ipinadala ng Diyos Ama. Ayon sa John 3:16, sila ay mga itinuturing na Antichrist. At darating ang panahon na ang Antichrist, no, during the tribulation time, ang Antichrist ang maghahari sa sanlibutan. Yan, ang maghahari, ang Antichrist ang maghahari, mga katinjisas. Kaya wag nating hayaan na tayo ay pagharian ng Antichrist, na kung saan puno tayo ng mga makamundong bagay at nakalimutan natin na dapat ay nakasuko na tayo sa presensya ng banal na Espiritu. O, 'di ba? Yun na yung motto natin na I must decrease and Jesus increase. Ayan. So kung na-decrease na tayo, mga katinjisas, hindi na tayo nagpapapansin sa social media. Hindi na tayo nagpapapansin sa kahit na sinong tao. Bakit?
Kasi ang gusto nating mapansin, ang gusto nating makilala ay si Panginoong Hesukristo. Yan na ang ultimate goal natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Hindi na tayo ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ni Panginoong Hesukristo sa mga buhay natin. Ang makikita sa ating katauhan ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob, ang fruit of the Spirit. So yun na yun, no? Kaya araw-araw tayo ay binubuno natin yung pagiging Christ-like, sapagkat yun ang ating goal, na hindi tayo ang nakikita, kundi ang nakikita, ang ating pinopromote ay si Panginoong Hesukristo. Ang ating pinopromote ay ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Oh, kahapon lang to dumating, mga ka-Team Jesus, ang aking cover ng Bible ko, para madali ko na lang, dire-diretso na lang dalhin ko yan, oh, sa church. Oh, hindi na ako mahirapan, may parang bag na siya. God is great all the time. Kailangan nating dalhin ang ating mga Biblia kung tayo ay pupunta tayo sa simbahan, mga ka-Team Jesus, sa sambahan yan eh. Kailangan may Biblia tayo, dahil habang tayo ay may Biblia, mayroon tayong mga papel, para habang tayo ay nakikinig sa sermon, ay nilalagay din natin yung ano niyan, o dito ay nasa, tapos babasahin din natin tama ba itong sinasabi niya, at baka tayo ay isa sa mga maloko ng mga antichrist, ng mga false prophets. Kaya mahalaga sa atin na dala-dala natin ang ating Biblia kung tayo ay nagsisimba. Hindi yung yung cellphone lang, nakatunganga kang ganyan, no. Kailangan na mayroon tayong Biblia, mayroon tayong papel. So mayroon akong notepad na doon ko sinusulat yung aking, hindi notepad, yung notebook na maliit, doon ko sinusulat yung mga sinasabi ng pastor, yung Bible verses, para hindi ko makalimutan. Ano ang main idea diyan? O yan, nilalagyan ko lang ng summary, mga ganun. Para sa ganoon ay mabalikan natin yan, mas mapatatag ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Okay, so dito na tayo sa chapter 3, First John, unang Juan, kapitulo 3, verses 1 to, versikulo 1 to 10. Okay, 1 to 10. Ngayon pala, Biyernes pala ngayon, no? So, ngayon ay pipili na naman tayo ng isa sa mga members ng Team Jesus upang upang pagpapalain natin ng ating sacrificial offering sa buong linggo. Okay. So, dito tayo sa mga anak ng Diyos. So, chapter 3 na tayo, mga ka-Team Jesus. Ngayon ay 9, 19, 25. Okay, so basahin natin. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya, at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay, tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Ayan, dapat tayong maging matuwid. Okay. Verse 4. Ang lahat ng nagkakasala ay lumabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan.
Ang sinumang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakikilala sa Kanya. Mga anak, huwag kayong padadaya kaninuman. Ang sinumang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng Diablo. Dahil ang Diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. At dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ayan. Hindi matuwid at hindi anak ay hindi nagmamahal sa kanyang kapatid. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, salamat Lord sa iyong mga salita sa araw na ito at gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensahe na ismong iparating sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. Okay. So, ayan, mga ka-Team Jesus, mga anak ng Diyos. So, paano natin malalaman na itong taong ito ay totoo ngang anak siya ng Diyos? Dahil kung totoosin, halimbawa, ang Pilipinas. So, itinuturing ang Pilipinas na isang Christian nation dahil 98% ng mga Pilipino ay dinideklara na sila ay mga Kristiyano. 2% lamang ang maaring maituring natin na sila ay mga Muslim. Okay, yun lang ang mga relihiyon na kinilala no sa Pilipinas. O kaya 2% sa ibang mga relihiyon, Muslim, mga ganyan at iba pa. Pero kung titingnan natin, mga ka-Team Jesus, ang sitwasyon ng ating bansang Pilipinas, ito ba ay maituturing natin na Christian country? Maituturing ba natin na ang ating bansa ay isa sa mga bansa na kung saan kinikilala si Panginoong Jesucristo, na kung saan itinuring na mga anak ng Diyos? Tingnan ninyo ang krimen. Tingnan ninyo ang panluloko sa kapwa. Tingnan ninyo ang mga nasa otoridad. Tingnan ninyo itong mga scammers na ito. Itong kahit dito sa Amerika, yung na-scam kami sa Remitly, yung na-scam kami sa PNB padala, no? Yung na-scam kami sa yung Western Union, mahirap yan pasukin, pero yung Remitly, yan, at saka yung PNB, na-scam kami niyan. Na-scam kami ng more or less $10,000. Isang umaga, kasi bawat umaga, pagising ko, thank you Lord, sa panibagong umaga Lord, ganyan, no? Nagpupuri ako sa Diyos, nagpapasalamat, nag-meditate sa Word of God. Pagkatapos nun ay binubuksan ko na yung bank account ng Diyos para malaman ko kung anong mayroon, ganito, ganyan. Na-deposito na ba ng mga therapist ang check-in nila, ganito, ganyan, o may sahod na ba, o ano ng status ng bank account. Nagulat ako dahil sabi ko, wow, may 6,000 dito. Oh, may $6,000. Wow. Sabi ko, wow, may $6,000, Lord. Tapos sabi ng Diyos, tingnan mo ulit. Pagtingin ko pala doon sa bank account, negative 6,000 pala yun. Biruin mo yan.
Negative 6,000 yung aming bank account. Gabi ang kaba ko, Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Inising ko si Tito Brian. Tito Brian, negative 6,000 tayo sa bank account. Bakit? So, tininan ko yung mga transactions. May mga Remitly, PNB, mga ganyan. No? Marami. Oh, in the name of Jesus. Kasi, ito si Tito Brian, siya yung mga nagpapadala dati. Tumatawag yan siya sa PNB, boses niya. Yes, ganito, ganyan. Yun pala, may tumawag doon sa kanila na kaboses daw niya. At sabi, kasi ang PNB, Pinoy man yan, no, dito, PNB Remittance, ang sabi ay, naresibo ba yung text? Yon pala ang nangyari, yung aming cellphone na sa T-Mobile at ang aking cellphone at cellphone niya ay nagkaroon ng na-hack ng hacker, na clone, tapos hindi namin natatanggap ang mga calls, hindi namin natatanggap ang messages, silang nagme-message doon sa PNB na ganito, o magpadala ka ng ganito, $2,000 kay ganyan, ganyan. Ito namang PNB, no? Ang PNB naman ay, bakit nila pinapadala itong pera na to na wala naman yung walang contact number, walang address? Pinapadala nila. Oh, biruin mo ilang oras lang nawala na, nakuha na ang pera. Sinong nag-scam sa amin? Mga Pilipino? Sinong nag-scam sa email ni Tito Brian? Sinong nag-scam? Mga Pilipino. Tiningnan namin doon sa computer, sa laptop, kung ano saan latest activity. Cavite City, Philippines. O see? Tayo, ang Pilipinas, itinuring na mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Tayo ba ay mga anak ng Diyos o mga anak ng Diablo? Kasi kung tayo ay mga anak ng Diyos, ang sabi dito, sa salita ng Diyos, sabi dito, kaya dito sa 3, kaya ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay, tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Ang lahat ng nagkakasala, sa 4, ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. 6. Ang sinumang nanatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakakilala sa Kanya. Pero anong sinasabi diyan sa survey? Anong sinasabi diyan sa statistics? Philippines is a Christian nation. Magaling tayong magdeklara, yes, I'm a Christian. Pag naglalagay na ng mga anong tawag nito, pag pinapa-fill up ka ng biodata or information, ganyan, religion, Christian o Catholic Christian pa rin. Pero ang tanong, kaninong anak ka? Sa Diyos, Ama, o sa Diablo? Kasi malinaw na sinasabi dito sa salita ng Diyos na kung tayo ay mga anak ng Diyos, umaalis na tayo sa kasalanan. Nagiging matuwid tayo sapagkat ang sinusunod natin ay si Panginoong Hesukristo at hindi na ang ating laman. Hindi na yung flesh natin. Hindi na yung gusto natin, kung anong gusto natin, kung anong nadidesire ng laman natin, yun ang ating sinusunod. No! Kundi kung sino na si Kristo. Tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. So tayo
ay nagiging matuwid. Dahil ang tinitingnan na natin ay si Kristo kasi nga we are called Christians. Tandaan natin kung ano ang pakahulugan ng Christian. Christian, Christ, I-A-N. O, di ba? Christian, I am nothing. Pag wala si Christ, kaya nga, Christian. I am a Christian, na ibig sabihin nun, kinikilala ko na follower ako ni Kristo at wala akong magagawa kung wala siya. Subalit maraming nagdideklara, nagko-confess that they are Christians, pero opposite ang ginagawa nila sa mga buhay nila. Sila pa rin ay nananatili sa makamundong bagay. Nananatili pa rin, hinahayaan pa rin nila na sila ay magumon sa bisyo. Magumon sa bisyo ng lust of the eye. Magumon sa bisyo ng lust of the flesh. Sa halip na, ituon ang kanilang paningin kay Kristo. Fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung saan-saan tumitingin, tumitingin sa kaliwa, tumitingin sa kaliwa, tumitingin sa kanan. Wow! Ang sexy, ang ganda naman, bobsy, wawawi. Oh, tumitingin sa kaliwa, itong babae naman, wow, ang pogi naman niya, ang gwapo naman, ang macho talaga, ay! Oh, hala, kahit na kayo may mga asawa na, ginagawa nyo pa rin yan. Yan ay kasalanan. Asaan ang inyong loyalty? Doon sa gwapo na yun? O sa asawa ninyo? Na ang asawa ninyo, yun ang binigay ng Diyos sa akin o sa iyo. No? Ay, wala naman yung asawa ko. Hindi naman niya alam na itong sinasabi ko. Of course, wala ang asawa mo. Pero nandiyan ang Diyos, nakakakita. Kaya nga, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Rebuke Israel na naman tayo nito. Okay, ang sabi dito, nasa 7. Mga anak, huwag kayong padadaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Dito sa 8, ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng Diablo, dahil ang Diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. See? So, ang sino mang sumusunod, ang sino mang sinasabing, I'm a follower of Christ, ibig sabihin nun, wala na tayo sa kasalanan na yun. Bakit? Kasi nga, ang sinusunod natin ay ang kaanyuan ni Kristo. Ang karakter ni Christ. Tingnan mo nga si Kristo, nako. Kung mabuti pa nga tayo, minsan magsasabi pa tayo, bakit ganito ang bahay natin? Bakit ang bahay natin ang sikip? Bakit ang ano nito ganyan? Bakit ganito ganun? Dami tayong tanong. Pero kung tingnan ninyo ang buhay ni Panginoong Jesucristo, kung balikan ninyo yung Mateo, Mark, Luke, John, naku, maiiyak ka kung anong klaseng buhay mayroon si Panginoong Jesucristo. Kaya maging grateful tayo kung ano man ang ibinibigay ng Panginoon sa atin at patuloy nating sundin ang kanyang kalooban. Huwag tayong palaging discontentment. Ay, ayoko lang ba itong ganito? Ay, gusto ko ng ganito. Ay, gusto ko ng ganyan. Maraming reklamo sa buhay. Thank you, Lord. At mayroon tayong bahay na matulugan. Thank you, Lord. At wala tayo dyan sa mga kalye na walang matulugan, doon lang sa mga sa may mga kung anong may mga shield na doon lang nagtatambay.
Thank you, Lord. Kahit masikip ang bahay namin, kahit may ganito, thank you, Lord. At mayroon kaming mauuwian. Thank you for your provisions, Lord Jesus. Kasi si Panginoong Hesus, kung tutularan talaga natin si Panginoong Kristo, marami tayong maging homeless. Bakit? Si Panginoong Kristo ay homeless. Mayroon siyang pamilya. Pero yung pamilya niya, kasi nga, si Virgin Mary, si Mary, mga katindisas, hindi man siya nananatiling virgin. Noong siya ay 16 years old pa lang, virgin siya. Yung ginamit siya ng Panginoong Kristo o ng Panginoong Diyos Ama as instrument para pumasok para magkaroon ng himala doon sa kanyang womb at magbuntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Pero nung isinilang na si Panginoong Kristo, may asawa siya, si Joseph. Kaya si Virgin Mary ay hindi siya nanatiling virgin. Kasi may ibang mga anak si Mary at si Joseph, kagaya ni John, kagaya ni James. Yun ang mga disipulo ni Jesus na si John at saka si James. Mga kapatid man niya yun. Kapatid man niya yun kay Joseph. Oh. No? May bahay sila. Kaya nga doon sa Nazareth. Subalit, nung siya ay mag-umpisa na ng kanyang ministry, nung siya ay tinawag na ng Diyos Ama, no? Sa pamamagitan ni John the Baptist na nag-prepare sa kanyang daan, oh, repent! The kingdom of God is near. So, maraming nagpabaptize sa kanya, nag-repent. Siya ang nag-prepare o naghanda sa daan ni Panginoong Kristo para sa kanyang ministry. At pagkatapos na pumasok na si Panginoong Kristo, nag-umpisa na, pagkatapos na natapos na ni John the Baptist ang kanyang papel doon sa buhay ni Panginoong Kristo, na kung saan si Panginoong Kristo ay nabaptismo sa tubig doon sa Jordan River, no? Ayun, nabilanggo siya dahil sa pag-iimbot nitong, may kwento yan si John di ba? At ang finale ng buhay ni John ay ang pagpugot ng ulo. So yun ang request ng babaeng yun. May kwento yan So pagpugot ng ulo kay John, napugutan siya ng ulo at ayun ang nangyari. Inano siya. Yun, ginawa siyang offering. So ang ulo ni John ay nasa lagyan na ng pagkain, yan. Platter, nilagay ang ulo ni John. Pugutan siya ng ulo. Yan ang kanyang destiny. Grabe no. Dahil hindi siya nag-compromise sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So yan, noong mag-umpisa na ang ministry ni Panginoong Kristo, ay kinuha na ng Diyos si John the Baptist. Although tragic ang pagkuha sa kanya, pero ipinakita doon na kahit hanggang sa kaduluduluhan sa huling yugto ng buhay ni John, ay hindi niya ipinagkaila ang kanyang Diyos at hindi niya ipinagkaila si Kristo. May nagtatanong sa kanya, what do you say about this Jesus of Nazareth? Ganyan. Ang sabi ni John, ang sino mang susunod sa akin, yung after him is greater than me. Oh. Yan si Panginoong Kristo is greater than me. Kasi ang akala ng iba, si John the Baptist ay siya ang Messiah. No, sabi niya, no, I am not the Messiah. He is the voice of the wilderness that is saying, repent!
the kingdom of heaven is near. Kaya nag-umpisa na si Panginoong Kristo, nabaptize na siya sa water, at alam natin yun, nang nabaptize siya sa water, ay na pumasok sa kanya, nagdeklara ang Diyos Ama, "Behold, this is my Son whom I am pleased." At yung Holy Spirit ay parang nagkaroon ng image of a dove na umano dito sa kanyang right, no, pumatong dito sa right shoulder niya. That symbolizes the presence of the Holy Spirit sa kanyang buhay. At doon na siya nag-umpisa. Nag-prayer and fasting for 40 nights and 40 days. Kaya ba natin yung prayer and fasting na 40 nights and 40 days? Kaya si demonyo, alam niyang gutom na si Panginoong Kristo. Ayun. Tinokso niya. Tinokso niya sa laman ng tiyan dahil gutom na gutom siya. So, ang sabi ng demonyo, okay, kung ikaw ang anak ng Diyos, himala ka, maghimala ka yung bato, gawin mong tinapay para makakain ka. Kaya ano sabi ni Panginoong Kristo, kung anong nakasulat sa salita ng Diyos, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang Diyos. Ano nga masasabi ni Satanas? Wala. So, ano naman? Dinala naman ni Satanas si Panginoong Kristo. Yun yung temptation sa lust of the flesh, lust of the eye, pinakita doon ng kaharian. Sige, bibigay ko sa iyo ang kaharian na ito. Kung susuko ka sa akin, luluhod ka sa akin. It is written. Nagsasabi ang Panginoong Kristo. Kaya, ganon din dapat ang gawin natin. Pag nandoon na ang sukso ng demonyo sa mga utang-utang, sa mga loan at iba pa, it is written. Para sa ganoon, ay mawala tayo. Hindi tayo matukso ng demonyo. Dahil ang ating mga binabato sa kanya ay ang salita ng Diyos. It is written. Kaya kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Morning and evening, we have to meditate the Word of God. Makinig tayo sa ating Bible study, mag-review tayo niyan, balikan natin yan. Kasi the faith comes by hearing and hearing the Word of God. See? Yung ako, binabalikan ko yan. Araw-araw yun lang pinapanood ko, yun lang pinapakinggan ko, mga Bible study natin. Tapos yung mga doon sa YouTube. Tapos yung ating mga testimony, month of kailan nag-umpisa, July, binabalikan ko na naman yan. Pagkatapos ng July, ayun na naman, habang ako naghuhugas ng pinggan, ako naglilinis, nakikinig pa rin ako sa mga testimonies. Tapos sino yung boses na yun? Si ano pala yan, okay, Sis Angeline, okay. So, alam ko na, nakikinig ako habang yun lang ang palagi kong pinakikinggan, minimeditate ko mga Katim Jesus. Ako nanonood sa mga palabas ng TV at kung saan-saan. No? We have to meditate. At by the grace of God, nalampasan ni Panginoong Kristo ang mga pagsubok ng demonyo. At yun, after, worship thy God alone. It is written, worship thy God alone. O si demonyo, hindi man siya Diyos. Likha lang siya ng Diyos Ama. Likha lang siya ng Diyos. Kaya walang magawa si demonyo, umalis. And, ang sabi dyan sa salita ng Diyos, the angels of the Lord comfort him. Pagkatapos nyo na nalampasan niya ang mga pagsubok ng demonyo, the angels of the Lord comfort him. At mula noon, naglakad na siya, mga Katim Jesus. Kung saan-saan siya pumupunta. Ayan, kung sino-sino yung nandun siya sa templo, nagbabahagi. Pero wala siyang matirhan. Kung sino-sino lamang mga Katim Jesus ang mag-i-invite sa kanya, si Zacchaeus, sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan sa tree na yan. Dahil maikling tao si Zacchaeus, no? Maliit na tao. Bumaba ka dyan sa ano na yan, sa puno na yan, at punta ako doon sa bahay mo. O kung may mga nag-invite sa kanya, yung
Doon sila sa mga disipulo sa bahay ni Pedro o ni Juan o sino mga bahay, ganyan. Ganun ang buhay ni Panginoong Jesucristo. Wala siyang anong mga katimjisa, siya ay NPA. Alam niyo yung NPA? No permanent address. No permanent address si Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung titingnan natin ang buhay natin, wala ngang unang si Panginoong Jesucristo eh. Natutulog lang nakaganyan sa ulo. Ang kanyang sandalyas nga, alikabok, sobrang alikabok. Kung saan-saan sila natutulog. Doon sa garden, sa Gethsemane. Yung mga may puno dyan, mga bushes o mga bato, doon lang, gumaganyan na. Mayroon silang mga balabal may mga balabal sila, di ba? Yung mga balabal lang ang ginagamit nila para makatulog sila o hindi sila lalamigin. Tayo, nakakatulog nga tayo ng higaan. Akala mo kung sitwasyon natin. Tapos, ang yabang nating magdeklara na, yes, I'm a Christian. I'm a born again Christian. Pero, anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? Ang mga ginagawa ba natin? Ang mga iniisip ba natin? Ang mga nararamdaman ba natin? Ang ating mga salita? Ang ating mga galaw? Ito ba ay magpapakita na tayo ay mga tagasunod ni Kristo? O maaring sa pamamagitan lamang ng ating bibig na sa akala natin tayo pa rin ay nakatayo at tayo pa rin ay nagsisilbi sa Panginoon, subalit sa deep inside us, we are rotten! Nabubulok ang nasa loob natin. You cannot serve two masters. Ang salita ng Diyos kanina, sa Mateo, saan ba yun? Ginugol ko na You cannot serve two masters. Either you hate the other or you love the other. You cannot serve the master. Two masters. You cannot serve God and money. So, maaring ikaw ay anak ng Diyos o kaya ikaw ay anak ng Diablo. Ganun lang yun. There's no gray area sa Diyos. Maaring ikaw ay anak ng Diablo. Ayan, maaring ikaw ay anak ng Diyos. Dito ka sa kanan. Pero walang sa gitna. There is no such thing as nasa gitna. In the middle lang po ako. Minsan ako anak ng Diablo. Minsan ako ay anak ng Diyos. No. Kahit na may fear ka, kahit nasasaktan ka ng isang taong ito, no? Siniraan ka ng isang taong ito, sinabi ng Diablo, kamuhian mo yan, huwag mong kausapin, huwag mong ganyan. Pero sa it is written, sinabi sa salita ng Diyos, love your enemy. Pray for those who persecute you. So dito ako'y anak ng Diyos, dito ako sa side na to. Sa kanan ako, hindi ako sa kaliwa o sa gitna. No. It is written. So kung tayo ay kay Kristo at sinasabi natin we are Christians, we follow the lifestyle of Jesus. We follow the lifestyle of Jesus. Ang pagiging mapagkumbaba niya, ang pagiging simple, ang pamumuhay, ang pagiging yung very dependent doon sa Diyos Ama, kasi ang sabi niya, I came here not on my own, but I came here to obey the will of my Father in heaven. So ang ugali niya ay puno ng pagpapakumbaba, puno ng yung obedience to the will of God. Hindi siya gumagalaw sa sarili niyang gusto. So kung tayo ay mga anak ng Diyos at tinuturing natin ang ating mga sarili na we are Christians,
at hindi natin mahal ang ating mga kapatid ni Kristo, o kaya ang ating mga mismong mga kapatid, kapamilya natin, kadugo, hindi tayo mga anak ng Diyos. Kung mahal natin ang ating mga kadugo, mahal natin ang katawan ni Kristo, ang body of Christ, nagsasabi tayo ng totoo. We rebuke each other. We comfort each other. We help each other. But we rebuke each other kasi ayaw natin na masira ang taong ito, ang kapatid na ito. Ang tigas ng ulo eh. Ayaw na. Hindi yan siya ang matigas ng ulo, kundi ang demonyo na nasa kanya, na narooted na ang tagal, ang ayaw matanggal ng espiritu ng pangungutang. Binigyan na ng pagkakataon ng Diyos na matapos na siya, no, makasurvive siya doon sa mga utang. May pinadala ang Diyos sa kanya para makasurvive siya, nakasurvive na. Ayan, malinis na sana, ganyan. Eto na naman ang tukso. Oh, may mga ganito, may mga ganyan. Oh, malinis naman ang aking ganyan sa Pilipinas eh. Ang daming mga tukso na mga loan. No? Ay, pwede ka na mag-loan. Hindi, iniisip ang interest ng loan na yan. Paliig! Sa halip na magtiwala kayo sa Diyos, Lord, ano ang iyong paraan? Kasi yung mga loan na yan, hindi yan paraan ng Diyos eh, paraan yan ng tao eh. Kaya lang, nangyari sa atin, we did not trust the Lord that He will provide in His way. Gumagawa tayo ng paraan eh. Kaya, nahihirapan tayo, ganyan. Tigas talaga ng ulo nito. Actually, hindi yan yung taong yan ang matigas ng ulo, kundi ang demonyong hinayaan niyang manatili sa puso niya nang dahil sa kanyang sin of lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Ang pride ng tao na may ganito ako, may ganyan ako. Tingnan mo si Panginoong Jesucristo. Wala, ang dala-dala lang niya ay yung maliit na buyot ng ganyan, no? Parang, ano lang ba, sling na ganyan. Pag nauuhaw siya, doon, no, ano yung inano niya sa Samaritan woman. Woman, can I have water, please? I'm thirsty. Wala siyang tiyak na bahay na inuuwian. Wala siyang tiyak na pagkain kung anong mayroon lang. Tapos yun nga, ang sabi nga ng kanyang mga disipulo, dahil iniwanan siya doon sa pumunta sila doon sa bayan dahil maghahanap sila ng pagkain, magbili ng pagkain, ganyan. Naiwanan siya doon sa will ni Jacob, ang sister doon sa Samaria, at mayroon ng babaeng dumating. Sabi niya, woman, please give me water to drink. I'm thirsty. You know? Tapos yun na, may kwento yan eh. Hindi natin yan pag-uusapan. So, bumalik na yung kanyang mga disipulo. Tapos, yun. Sabi niya, Master, you eat. Kasi alam nila na ilang oras walang kain si Panginoong Jesucristo. Walang kain. Pinakain niya, Master, you eat. I know you're hungry kasi matagal nang hindi siya kumakain. Kaya nga si Panginoong Jesucristo hindi mataba. Butot balat si Panginoong Jesucristo. Nakita nyo naman, nung siya ay ipinako sa cross, di ba? Ang mga ribs dito, nakikita na, dahil walang laman. Butot balat. Ang kanyang mukha, ganyan, no? Ang sabi niya sa kanyang mga disipulo, I'm not hungry. Hindi ka pa po kumakain ng ganyan. Ang sabi niya, my food is not from this food na dinadala ninyo. My food is to obey the will of my Father in heaven. Yun ang kanyang pagkain. So kung tayo ay sumusunod
sa kalooban ng Diyos Ama. Yun ang ating pagkaing espiritual. Lumalakas tayo. Magugulat ang ibang tao. Oh, ang hirap ng buhay ng pamilyang ito. Oh, ang ganito, ganyan. Pero bakit nagpupuri pa rin sa Diyos? Bakit nagpapasalamat pa rin sa Diyos? Bakit ganito pa rin? Bakit? Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun ang nagpapalakas sa ating espiritu. At kapag ang ating espiritu ay malakas, ang ating pisikal na katawan ay malakas rin. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng energy. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. So, ang ating mga kapatid ay mahal natin. Ang ating mga pamilya, kadugo, mahal natin. Kaya tinuturuan natin sila, nire-rebuke natin din sila kung ano yung mga ginagawa nilang mali. Dahil ayaw naman natin na sila ay mapahamak. At sana'y naintindihan nila yun. No na, sakit sa dibdib yan yung kapatid mong ganyan. Sakit sa dibdib. Nahihirapan na ganito, ganyan. Pero, halimbawa, kami, hindi namin sinusunod ang kalooban namin. Gusto kong tumulong, Lord, ganyan. Pero sabi ng Panginoon, no! Kapagkat kailangang matuto itong kapatid na yan, na mali ang kanyang ginawa at kailangan niyang magpakumbaba sa trono ng kaawaan upang ang kaawaan ng Diyos ang kanyang maranasan at mula doon ay matuto siya sa kanyang pagkakamali. Learning the lesson in a hard way dahil hindi nga nakikinig sa boses ng banal na Espiritu. Kaya pinagdadasal ko yung mga kapatid ko, yung mga kapatid natin kay Kristo, na ganito mga sitwasyon nila, ganito, ganyan. Panginoon, you let your mercy and your grace be upon them, Father God. No? Ang kaawaan ng ating Panginoong Kristo ang mapapa sa kanila. Yung kaawaan ng Panginoong Diyos ba? Ang mararanasan nila. Kasi ang sabi niya, my grace is sufficient enough for you. Para masustain tayo, makaraos tayo dyan sa ating sitwasyon. And yes, Lord. Ganon yan mga katinjisan. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, diba? So, ganon ang mangyayari dyan. Kahit na tayo nagkasala at humingi tayo ng kapatawaran, bumalik tayo sa Diyos, ang kaawa ng Diyos, ang ating mararanasan, ang kanyang biyaya, at ang kanyang kalakasan, na Lord, dahil pinatawad mo na ako kahit na haharapin ko itong consequence ng aking kasalanan, ay panghahawakan ko ang iyong pangako na hindi mo ako iiwanan. Ayan, ang sabi dito salita ng Diyos. Be strong and of good courage. Be not afraid nor dismayed, for the Lord is with you wherever you go. Joshua 1 verse 9. Ang atin lamang ay magpapakumbaba tayo. Magnahihirapan man tayo, may mga tukso na naman ang hirap. O sige, may mga maglungon ka na lang, may ganyan. No. Kung naghihirapan man ako ngayon, kung ito man ang sitwasyon ko, hirap ng buhay, ganyan, kung titingnan mo si Panginoong Jesucristo, ang buhay niya, ay, nako, walang kumpara. Hindi natin maikumpara ang buhay natin kay Panginoong Jesucristo at ang hirap na kanyang naranasan sa buhay niya para sa iyo, para sa kanya, para sa akin, para sa ating lahat. Kaya kailangan na ang pagiging mabuting tao ay dagdagan natin ang pagtitiis, dagdagan natin ang kabanalan, dagdagan natin, di ba? Ganun lang yung sinabi. Okay. Kahit tayo ay na-rebuke, ang pagtuturo ng Diyos ay para sa ating sariling kapakanan. Upang bumalik tayo
sa kalooban ng Diyos. Yes, Lord, let your will be done. Na magpakumbaba ba tayo ba? Wag na tayong mag-reason out. Na kasi ganito, isa kasi ganito, no. Sa harap ng Diyos, we cannot reason out. Pag sinabi ng Holy Spirit, mali ang ginawa mo. The Holy Spirit convicted you, that is wrong. Wala nang rason-rason. Forgive me, Lord. Nagkamali ako. Tulungan mo ako, Panginoon Diyos. Gabayan mo ako, Lord. Na ma-resist ko yung demonyo sa espiritu ng ganito. No? At ang masunod natin ay ang kalooban ng Diyos. At magaya tayo sa pagkatao ni Panginoong Kristo. So we become Christ-like. Because we consider ourselves, we declare that we are Christians. Born again Christians. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos ng buhay. Thank you, Holy Spirit, at ikaw ay nangusap sa aming kalagitnaan. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you sa iyong kagalingan. Thank you po. At natuto na naman kami sa iyong mga salita, O Lord. Salamat po, Lord. We are convicted, Father. We are convicted na kami po ay nagkamali, na kami po ay nagkasala. We are convicted po, Panginoong Kristo. Salamat, Banal na Espiritu. Dahil nandiyan ka, ang iyong kaawaan, ay we have the access to the mercy of the Lord God Almighty 24/7. Dahil nga kami ay mga Kristiyano, nang dahil sa iyo, Panginoong Kristo, nang dahil sa iyong sacrificial offering. Kaya kami ay mayroong access sa kaawaan ng Diyos Ama 24/7 kung kami ay nagpapakumbaba at kinikilala namin na kami ay nagkakasala. At gusto namin baguhin ang aming mga buhay. Gusto namin sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Kagaya mo, Panginoong Kristo, na sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. At dahil ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos Ama, ikaw ngayon ay pinaparangalan ng Diyos Ama. Ikaw ngayon ay nakaupo sa kanang bahagi ng Diyos Ama. Panginoong Hesus, ganun din ang aming dinidesire, ganun din ang aming ninanais. Hindi na namin ninanais ang mga bagay sa mundong ito. Kundi ang ninanais namin ay ang mga bagay na makalangit na kung saan makapag-invest kami sa iyong kaharian, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah, Lord. Salamat po. Salamat po, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you. We love you, Holy Spirit. Father God, we love you. Hallelujah. Patatagin mo ang iyong mga anak, Lord. Salamat po. At sa araw na ito, kami na naman ay nabuo dahil sa iyong mga mensahe at ito'y nagpapalakas sa aming mga espiritu. At kung ang aming mga espiritu ay malakas, malakas din ang aming mga katawan at nawawala ang anumang mga sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipin, sakit sa ang mga lagnat, mga sipon at iba pa sa pangalan ni Kristo. Lahat ng to ay mawawala sa aming mga katawan sapagkat ang aming espiritu ay malusog. Ang aming espiritu ay puno ng pagkain ng Diyos, ng salita ng Diyos. Kaya malakas kami at wala kaming sakit. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po. At ikaw pa rin ang magpupuno ng aming mga pangangailangan kung ano man po ang mga pagkukulang ng iyong mga anak. Ikaw ang magpupuno nito, Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at hinihiling sa pangalan ni Kristo. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Praise God! Salamat, Panginoon sa Kristo, at nakaraos tayo sa ating Bible study na mayroong signal. To God be the glory. Ayan, mga kating Jesus. So, piliin nating sundin ang kalooban ng Diyos Ama kaysa sundin ang lais ng ating laman at kung anong ating mga nakikita. So, maya-maya ay hintayin ninyo ang ating live dahil mag-live tayo para sa ating kung sino na naman ang pipiliin ng banal na espiritu para sa ganoon
sila ay sinong pipili ng banal na espiritu na ating pagpapalain sa buong linggo? Yung isang Team Jesus member na pagpapalain natin. Hallelujah. At praise the Lord! To God be the glory dahil nag-provide na ang ating Panginoong Jesucristo ng 10,000 pesos para sa ano ba to? Sa fellowship ng Leyte chapter. So ngayong darating na Sabado ay mayroong fellowship. Chapter fellowship ang Team Jesus Leyte. So sila ay magkita-kita at thank you Jesus dahil ang Panginoon ay nag-provide ng 10,000 pesos para sa kanilang fellowship. To God be the glory. Hallelujah. At ayan na dyan ang provision ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating mga sponsored children. Yan, yung anak natin na si Jasmine at ang ating anak na si Ken. Ayan. So ang dalawang mga batang ito ay at ang kanilang pamilya, sapagkat ang kanilang pamilya ay matuwid sa harap ng Diyos. Ang kanilang pamilya ay nandito sa ministry ng more than 2 years na. So ang pamilya nila ni Brother Sandy at ni Sister Lisa ay more than 2 years na dito sa ministry, kaya sila ay nire-reward ng ating Panginoong Jesucristo ng sponsorship ng kanilang anak para sa pag-aaral, no, kung ano man ang kailangan. At si Brother Jerome at si Sister Tricia ay 3 taon na dito, na pareho silang nandito sa ministry ng Team Jesus, kaya nireward sila ng ating Panginoong Jesucristo. At mayroon silang ang kanilang anak na si Jasmine ay pinili ng Holy Spirit para maging sponsored child ng Team Jesus International. So nandiyan na. So nagbayad nagpadala ang ating Panginoong Jesucristo ng 2,500 para sa buwan ng Agosto kay Jasmine, at 2,500 para sa buwan ng September, para suportahan yung mga anak na ito ng mga magulang na kung saan sila ay naging tapat na pagsilbihan ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. To God be the glory. At yung mga complete attendance ng ating Bible study at early birds ay pinadala na rin ng ating Panginoong Kristo ang pagpapala na ito. At God willing ay makuha ni Sharon bukas dahil kagabi ay pinadala na niya, subalit hindi offline ang ATM land bank ni Sharon. Hindi naman siya pumunta sa ibang mga ATM dahil nga may kaltasyon. So hintayin na lang natin ang oras o araw ng Panginoon na kung saan maibabahagi sa inyo ang kanyang mga pagpapala. To God be the glory and honor sa lahat ng kanyang mga provision. At kami ay malaki ang aming kagalakan na ginagamit kami ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. So, hintayin nyo ang ating live kandali at tayo ay mag-live ulit. Maraming salamat sa inyong pag-join. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.